Welcome back sa ating mga usapang basketball. Alam nyo ba na mayroong piniling mga fans itong si Luka sa kanyang pagbabalik sa Dallas Mavericks? At ito ay kanyang nilibre ng isang suite mga idol at doon niya ito pinaupo para manood sa laban nila. Take note na hindi po ito nakilala ni Luka sa personal, hindi po sila close. Talagang ito ho yung mga fan niya sa Dallas Mavericks. Ngayon, ano nga bang motibo nitong si Luka kung bakit ba niya nilibre ang mga ito despite na hindi naman niya nakilala ito sa personal at hindi sila close? Pwede naman niyang librehin na lang lahat sapagkat sa Dallas Mavericks ay mahal naman siya doon. Pero eto kasi, yung mga fan na ito ay ang nag-react talaga ng malubha sa nangyaring trade at hindi po nila nagustuhan kung ano yung nangyari, and to the fact na tinandaan sila ng mga staff nitong si Luka at kinontak sila para lang bigyan ng libreng suite mga idol. So hindi po ito yung basta-bastang fan ni Luka. Ito ay napaka-espesyal para sa kanya sapagkat ito yung nagpakita ng tunay na pagmamahal at malalim na pagmamahal sa kanya. Kaya maliban sa espesyal na upuan na ito ay marami din siyang mga inilibre pa para sa mga ito. Magiging mainit naman itong pangalan ni Naji Marshall sa trade market. Magaling tong si Marshall pero alam natin kasi na hindi naman yan yung nagpapaligtas sa kanya. Dahil magaling siya, ipupwedeng nga hong i-take advantage na lamang ng Dallas Mavericks ito para sila ay makademand ng maraming picks o isang special na player para sa kanya. Magaling na perimeter defender itong si Naji Marshall. 6'6" ang kanyang kataasan, isang playmaker at maasahan din siya sa 2-point scoring. Meron pa siyang natitirang 2 taon sa kanyang $18 million deal. Kaya napaka-affordable nitong si Marshall, mura lamang at maraming nagagawa. Kaya marami din pong mga kupunan ang magkakaroon ng interest sa kanya kapag siya ay ginawang available ng Dallas Mavericks. Sa ngayon kasi yung trade deadline ay nasa February 5, kung sa atin yan ay nasa February 6. Kaya ilang araw na lang at marami tayong aabangan ditong posibleng mangyari sa trade market mga idol. Hindi naman nababahala si Miles Bridges sa mga trade rumors patungkol sa kanya. Mayroon siyang paniniwala sa kanilang kupunan na kung sakaling gusto man daw ng Hornets na siya i-trade ay kakausapin muna siya. Yan kasi yung assurance na ibinigay ng president ng kanilang basketball of operation. Kaya kahit na raw nasa mga trade rumors po siya ay tiwala siya na siya'y bibigyan mismo ng kaalaman. Tatawagan siya, kakausapin siya muna patungkol sa trade. Kaya kung sakaling walang ganyan, syempre alam niya na siya'y safe sa trade. Yan ang muna sa ngayon ang ating kwentuhan. Maraming salamat po.